Hello beautiful soul, welcome back to my channel. This is my channel, I'm from Japan, Kabayan Libra. This reading is for you. Tao na nakukonek kay Libra, hindi ko na-explain, always naman natin ito ginagawa. Anong nararamdaman mo kay Libra? Ano ang intensyon at action mo kay Libra? Tao na nakakonek kay Libra. Tandaan nyo, maaari ito is kapatid mo, magulang mo, karelasyon mo, anak mo. Ha? Libra, anong nararamdaman mo sa tao na to? Nakaka-receive ka daw ng message. Ano ang blind spot na connection ito? Ano ang energy ni Libra? Ano ang advice nyo universe kay Libra this December 2024? At overall, energy ni Libra this December 2024. Tao na nakakonect kay Libra. Anong nararamdaman mo kay Libra? Show me, show me, show me, show me. Tao na nakakonect kay Libra. May dalawang bata dito. May alaga kayo, aso? Ano ang nararamdaman mo kay Libra? Tao na ako na kay Libra. Ang nararamdaman mo kay Libra? Anong nararamdaman mo kay Libra? Maring vice versa tayo ha. The Six of Cups. Libra, anong nararamdaman mo sa tao na to? Libra, anong nararamdaman mo sa tao na to? Ay, Libra, anong nararamdaman mo sa tao na to? The Eight of Plate. The Nine of Plate, oh. Okay, tingnan natin. Tao na nakakonect kay Libra. Bakit Six of Cups ang nararamdaman mo kay Libra? Bakit Six of Cups ang nararamdaman mo kay Libra? Ay. Bakit? Tandaan nyo ha, maaaring tayo is vice versa ha. Okay, we have the Water in Scorpio, Earth in Taurus, Taurus, Virgo, Capricorn. And we have the Air in Air in Libra. Maaaring ikaw yung nasasaktan. No? And we have the World. We are the world. Okay. Nararamdaman niya sa'yo, Libra. Siyempre, naalala ka niya. No? Kung kayo is nagkahiwalay nito, naalala ka niya. Andun din yung sitwasyon na I'm missing you, I'm in pain. Nararamdaman niya sa'yo na nasaktan ka niya. Actually, nasaktan ka niya. Andun din yung situation na maaari itong tao na to is naging impatient sa'yo. Medyo mahina. Ay, ano to? Mahina. Ano matatagal? Maiksi ang pasensya. Either ikaw or siya maiksi pasensya. Nakita ko dito. And also, yes, nare-remanizing niya yung mga past memories nyo eh. Sa nakita ko dito eh. Actually, they slow moving, no? Sa nakita ko dito. Medyo mabagal siyang nakaka-recover. Or mabagal, hindi siya agad-agad nakaka-recover sa pain na nangyari sa inyong dalawa, no? Kung kayo is nagkahiwalay nito kasi there's a break up sa iba, no? Sa iba naman sa inyo, handun din yung sitwasyon na kung hindi kayo magka-break up, parang ikaw pero siya, sabi niya, raramdaman niya sa'yo is parang you're in a pain situation, parang nasasaktan ka o nadidisappoint ka minsan sa mga sinasabi niya, ganyan, sa nakikita ko dito, o kaya nadidisappoint ka kung ito is may anak or kung ano man siya, na siguro nadidisappoint ka sa mga pangyayari, no? Andun din yung situation na nararamdaman niya sa'yo parang yun nga, parang umiiksi yung pasensya mo when it comes sa kanya. Siguro marami na siyang ginawang disappointment sa'yo, no? Kung kayo is magkasama nito. Also sa iba is kasi magkahiwalay niya. Kumbaga na doon din yung nararamdaman niya sa'yo. I don't know why, kung bakit, ikaw is
siya napoprostrate sa'yo or ikaw yung napoprostrate sa kanya. Yun ang sinasabi niya dito. Kasi there's a frustration ako nakikita eh. Nararamdaman niya sa'yo, naalala ka niya. I miss you. I'm in pain. O kaya pag nagkahiwalay kayo, or break up, di ba? I'm stagnant. Tapos, ando siya sa slow moving siya dito sa pain na to. Maring iniisip ka niya every night. Naalala ka niya every night kung kayo magkahiwalay nito. Nagkakaroon siya ng konting delay kasi napaka-slow ng movement niya. Ang slow ng kanyang recovery, no? Sa nakita ko dito. Yun nararamdaman niya. Parang you're in pain and yun. Na-frustrate ka ata sa kanya, no? And you're in pain this time. Namimiss ka niya, oh. Kumbaga, may mga nagawa kang good memory sa kanya. Kasi medyo delay ang movement niya eh. O baka ikaw ito. Tingnan natin bakit ang nararamdaman mo is 8 of Blades. Parang pareho ata kayo. Bakit 8 of Blades? Ayan. Tapos na to. Tapos na daw. Dalawa pa mo. Okay. Tandaan nyo, maaaring ito isa vice versa. We have the Air in Gemini, Pisces, Cancer, Scorpio, Fire in Leo, Earth in Virgo, anak-anak, Air in Libra. Okay. And Earth in Taurus. Okay. Nararamdaman mo sa tao na to is nag-aaway kayo eh. Medyo nagkaroon kayo ng pagtatalo, no? Kung baga nararamdaman mo sa kanya na yes, frustration. Mukhang alam niya naman na napuprostrate ka sa kanya. Kasi iba sabi niya, napuprostration. Yan, sabi niya dito, nararamdaman mo sa kanya is napuprostrate ka sa kanya, you're in a pain, kumbaga. No, handin yung situation na, I don't know why, parang, ikaw, nararamdaman mo sa kanya is na-stuck ka sa kanya. Nandun pa rin ba yung pain? Pero, kung nandun yung pain kasi, is nakita ko, kasi we have the Ace of Cups, ibig sabihin, medyo nagkikita ko yung energy mo, is bumabalik yung energy mo in a good way. No, sa nakita ko dito. Parang hindi na kayo nag-usap nito, no, sa iba sa inyo. Parang hindi kayo nag-usap, or you block this person, o binila ka niya, sa nakita ko dito. Yes, nararamdaman mo sa kanya, pinahalagahan mo siya actually. Pinahalagahan mo siya, kaso yun lang, karoon lang talaga dito ng hindi pagkakaintindihan. No, sa nakikita ko dito. Nagkaroon kayo ng conflict, maaring nararamdaman mo sa kanya, napakataas ng ego niya, palagi kayo nag-away o nagtatalo o hindi kayo nagkakaintindihan dito. Yan, lagi kanyang binibigyan ng sadness, ng pain, sa nakita ko dito. Maari din na ano naging problema mo sa kanya? I don't know. Sa iba siguro money. Ang nakita ko ditong problema. Sa iba dito is, andun yung sitwasyon na sadness. No? Yan, nakita ko. Nararamdaman mo sa kanya, ganun. Parang wala lang siyang pera eh. Alam mo na wala siyang pera, ibig sabihin. Kasi parang may problema to sa pera. Parang ando ka sa sitwasyon na sa ngayon, hindi mo alam kung tatawagan mo siya o hindi. Ganyan. Ite-text mo siya o hindi. Kakausapin mo siya o hindi. Or maybe talagang andun yung situation na hindi mo rin alam paanong magsimulang muli. No? Sa nakita ko dito. Ibig sabihin, pareho kayo. Nahahatak kayo ng situation dito. Siya ganun din. Ito ganun din. Diba? Andun pa rin yung may mga sitwasyon pa rin na hindi mo kayang i-accept, Libra, no? Nandun pa rin yung hardship. Andun pa rin yung pain, kumbaga. Kumbaga, sinasabi mo dito na nabiktima ako ng tao nito. Sabi mo, I'm the victim. Sabi mo ganun.
Parang binigyan ka lang niya ng frustration, binigyan ka lang ng problema, 'di ba? Hindi yung sitwasyon na nagkaroon talaga ng hardship dito sa relationship na 'to. Nagkaroon ka talaga ng victim mentality sa kanya, tsaka self-imprisonment sa ngayon dahil sa kanya. Kaya ngayon para kang nakakulong sa kanya. Pero with the Ace of Cups kasi is you're starting na talaga to make a new beginning sa sarili mo. No? Sa nakita ko dito. Siguro mas pinipili mo na ngayon yung sarili mo. Maring hindi na rin kayo nag-uusap. Paano naging matagal kayo nito? O yung iba naman dito, hindi nyo pa alam paanong magsimulang muli. No? Sa nakita ko dito. Kasi may mga bagay na hindi nyo pa kayang i-accept this time. It's time to accept na rin para makapag-move on kayo kasi mag-year 2025 na. Anong tao na nako na kay Libra? Ano namatay yung iPad natin. Ano ang intention mo kay Libra? Tao na nako na kay Libra. Anong intention mo kay Libra? The Hero pa. Ano ang action mo kay Libra? Ito na raw. The Ten of Cups. Ay, naku Libra. Manda ka na. Pero may away eh. Tingnan natin. Bakit the Hierophant? Ang intention mo kay Libra. Ay. Bakit? Ano ibig sabihin? Nako, Libra. Hindi maganda to. Sabi sa'yo eh. Kala mo maganda Hindi. Okay. Ang intention niya sa'yo, gusto ko niya kausapin. Mahalaga ka raw sa kanya. I value you. I want to talk to you. Pero I can give my love for you. Gusto ko lang niya kontrolin. Sabihin niya sa'yo, kung gusto sabihin niya sa'yo, gusto kanya pakasalan at gusto niya magkaroon kayo ng forever, it's no. Gusto kanyang kontrolin. This person is a person who always broke promises. A person na napaka-rude, person na kukontrolin ka, person na wala sa katwiran, person na hot and cold, person na hindi siya mapakali sa ano to? Kumbaga, di ba kapag binigyan ang tao kasi pag binigyan mo ng isang tinapay, di ba may isa kang isang plastic na tinapay. Pag binigyan mo siya ng isang tinapay, hindi siya makukontento doon. Gusto niya pa buong tinapay, yung buong plastic na yung gusto niya. Ganun siya. Ingat ka dito kasi ito yung tao na they always broke a promises. Hindi siya marunong tumupad sa mga tsaka abusado to. Yes. Controlling, abusado, manipulative. Ganyan. May pagkabastos din siyang magsalita. Siyempre, andin yung pag-pretend na they care to you, ganyan. Tapos kapag mag-asawa na kayo or matagal na kayo, lalabas na yung niya, yung totoo niyang kulay. Also, this person is dishonest. Medyo may pang-aapi, no? Sa nakita ko dito, baka nga apihin ka nito o inaapi ka niya. Baka inaabuso ka niya. Sa nakita ko to. Ingat ka lang. Ingat ka lang. Parang to, inhumanity. Huwag kang wala sa sa'yo to. Wala sa akin. Okay? Tingnan natin bakit Ten of Cups ang action niya sa'yo. Kasi ipapakita niya sa'yo dito na na devoted siya sa'yo pero hindi. Bakit Ten of Cups ang action mo kay Libra? Ano yan? Naku, Libra, hindi maganda to. Sino? Okay.
Ay, sinabi ko na ba dito? We have the Aries, Leo, Sagittarius. Pero element lang naman kasi ito eh, no? Aquarius, Gemini, Libra, anak, Pisces in water, and we have the Earth in Aries. Okay, ang action niya sa'yo, yes, gusto niya lang getting together. Gusto kanya maging pamilya. Gusto kanya makikarelasyon. No? Pero, ang nakikita ko dito, ano eh, kukontrolin ka lang nito. Kukontrolin ka niya, kumbaga, kung ano yung nangyari sa inyo noon, uulit-ulitin niya lang din. Yung cycle nyo, hindi magkakaroon ng growth, ganyan. Hindi ko nakikita yung ano, basta kung ano yung, kung dati nag-aaway na kayo, pag nagkasama kayo nito, mas lalo pa kayo mag-aaway. Paulit-ulit lang ang mangyayari sa inyo. Yung paulit-ulit lang yung gulong ng mundo nyo, ng destination nyo, no? Kumbaga siya yung magiging sagabal mo, going toward to your true happiness in life, no? Sa nakita ko to. Pero it's up to you. It's up to you. Kasi ang magiging buhay mo sa kanya is a zigzag. Ganyan. Zigzag or uulit-ulit lang yung mga mangyayari sa inyong dalawa. As in, ganun lang. Kung titignan mo dito, we have the four of, in the death. Diba? In the justice. And the fool. Oh, diba? Si universe na rin nagsasabi dito, you need to decide. To start a new beginning. Zero. Mag-start kang simula muli. Pero nasa sa'yo yun. Nasa sa'yo yun. Kailangan mo na ngayon magdesisyon. The death is the ending. It's up to you. Kasi ang nakakita ko dito, iiwas ka ni universe sa tao na hindi makakagood para sa'yo. Alam mo naman si universe, diba? Kasi si universe at si Lord, tinakikita niya yung hindi natin nakikita. Kasi the more na want natin yung isang bagay o tao o sitwasyon, hindi yun ibibigay sa atin. Ay ibibigay niya kasi sa atin is yung need natin. Kasi marami siyang hindi nakikita na hindi natin nakikita. Piprotektahan lang nila tayo sa mga tao na makakapagpabaksak sa atin, di ba? Tandaan nyo ha, maaaring ito is, vice versa. Tingnan natin ang trust more to your intuition, no? Ano ang blind spot na connection ito? Wala, patay na naman yung iPad ko. Huwag kang mamunang mamatay. Ano ang blind spot ng connection ito? Universe, ano po ang energy ni Libra? December 2024. Ano ang energy ni Libra? December 20. Ayun. The Hermit. Di ano pa? Sabi niya. Ano po ang universe? Ano advice nyo kay Libra? December 2024. Please show me. Ayun. Ayun na. Wow, ang ganda naman na advice niya. Naku, thank you po. Ang ganda. Yun nga lang kung susunod si Libra. Tingnan natin. Universe, ano po ang overall energy ni Libra? Naku, tingnan mo. The Three of Cups. Hello, mga chika-chika dyan, ha? Mga chika-chikahan dyan. We have the Seven of Coin. May mga friend ka na May mga kakilala ka na Alam mo ba si ganyan? Alam mo ba si ganun? Totoo ba yan? Tingnan natin. Bakit ang blind spot is the Ace of Coin? Okay. Ang blind spot na connection na ito is this a person na napaka-confident niya. Hindi ko alam kung may trabaho to o wala. Pero nakita ko hindi siya stable sa buhay. This person is not stable. Maaring wala siyang ipon, walang trabaho, or talagang sakim. Yan. Ito yung tao na sakim, makasarili, tao na mapanglinglang, tao na narcissist, tao na magbibigay siya ng effort, pero lahat yun is kabaliktaran. Ano yun, nanglilinlang lang siya.
paniling lang, trickery lang to. Siya yung tao na no will and also manipulative, limitado ang mga sasabihin niya sa'yo, action niya, kasi ayaw niyang buko this time. And also, yun nga, tao na hindi pwede pagkatiwalaan, hindi pwede maasahan, hindi, yung ganun, narcissist person, no? Tao na hindi marunong tumanggap ng pagkakamali. Kilala mo na siguro to. Yan. Kung ikaw to, ikaw to. O hindi. Baka siya. No? Tsaka ano siya, basta alam niya, confident siya na, na maraming ma-attract sa kanya. Hindi lang ikaw. O di sabihin mo sa kanya, o di ikaw na. kasi ganun siya. Yun na yung niya, yun na yung, maring nga wala siyang trabaho or wala siyang ipon. Parang dun siya kumukuha ng sa ibang tao ng kanyang needs or support, ganyan. Maring ganun. Kasi ang nakita ko sa kanya, siya papahalagahan ka niya. Bibigyan niya, paparamdam sa'yo mahal ka niya. As in. Pero lahat yung kabaliktaran ha, hindi yung totoo. Mapangling lang to. Nakita ko sa kanya, hindi. Wala siyang love sa'yo. Bakit hermit ang energy ni Libra? Oh, what? Okay. Ang energy mo this time, isa nakikita ko dito is, meron ka daw mga iisipin na plano. Either plano to traveling, ganyan. Mga plano na about to your goal, kahilingan, ganyan sa nakita ko dito. Nakikita ko rin dito na parang mayroong is December is a balancing situation, sa nakita ko dito. Magkakaroon ka ng balancing situation sa paligid mo o sa mga ginagawa mo this time. Yan, also, magkakaroon ka ng mental strength, and then, makakaramdam ka ng freedom, o may mga isipan ka na isang sitwasyon to clear, no? Kung ano talaga siguro yung destination mo, kung ano yung path mo, kung gusto mo mag-travel, yan. May mga isipin kang mga plano this time. May mga either to your opportunity or traveling, ganyan. Pag-iisip ng mga planning for the future or planning something. Ganyan. Sana hindi ka na lang, sana wag kang maghintay, no? Sa nakita ko dito kasi baka may naghihintay ng apology. No, wag sana. Parang may iba dito may doubt. May doubt sila sa mga plano nila or may mga doubt sila sa mga pinag-iisipin nila, pinag-aaralan. Parang you're searching for something dito eh. Siguro dito rin yung by December is a healing, no? Healing. Parang may healing situation ka dito. Tingnan natin ang advice is the Six of Wands. Universe, bakit po Six of Wands? Parang you are recovering from a difficult situation. Thank you. Okay, ang advice niya sa'yo is you need to keep moving to reach your goal. And kailangan mo na rin talaga ngayon ng mag-move on, mag-let go. Don't be jungling din ang sinasabi dito. And you need to be very patient when it comes to choices, no? Love life man iyan or opportunity man yan. Or yung mga pangarap mo sa buhay, no? And sinasabi dito, trust more to your intuition, no? To make a decisions right. And also, yun nga, patient lang to make a choice. And andito rin sinasabi mo, wag kang hihinto hanggat hindi mo na-achieve yung goals mo. Must more give focus, give an effort, and hard work, no? To clean or to move on or to revert o ayusin yung mga situation mo this time sa buhay mo. No, may mga sitwasyon na kailangan mong i-end yung cycle. Kumbaga, transformation is needed. Yan, baka iba dito is kailangan na maglinis at magtapon ng mga hindi kailangan na bagay.
hindi kailangan situation, ganyan. I-close mo yung isang door to open the new door for the future, no? Ganyan. Mas try mo pa daw i-develop yung sarili mo, no? Focus ka lang daw sa trabaho mo, sa pentacle mo, sa goal mo this time. Yun ang sinasabi ko. Saka yung pagpapasya, determination, no? Sa nakita ko dito. Focus ka sa mga wishful mo. May mga i-wishful thinking kasi. Anak, baba ka muna. Tingnan natin is the 7 of Cups. Kumbaga, sinasabi dito, you need to try hard work and mastering yung mga bagong skills mo, yung mga bagong gagawin mo, yung mga bagong goals mo. Ganyan, yun ang sinasabi niya. Kung ano man yun. Kung ano yung mga bibigyan mo ng hard work and effort this time. Doon ka daw mag-focus yung mga goals na talagang gustong-gusto mo. Kailangan mo din daw kasi ng movement, no? Sinasabi dito. And also, sinasabi dito siguro, exercise also. Try to make an exercise. Kasi kailangan mo daw ng transformation dito. Kung this is a health, it's time to transform, no? Mag-exercise ka, mag-walk ka, mag-jogging ka. 7 of Coins. Tapos na to. Wala. Pwede ano to. Okay. Ang energy mo, wala ba energy tuloy? Overall energy mo is merong isang bagay na may isang bagay sa buhay mo na you are fooling yourself sa isang situation na naghihintay ka ng magandang bunga nito. Ganyan. Kahit na dito yung you're taking a responsibility o may mga inaaklang ka na isang responsibility sa buhay mo or situation, parang ganun, no? Pero magulo eh. Parang andun yung sitwasyon na parang may hinihintay ka na i-harvest doon sa sitwasyon na yun. Ganun ang nakikita ko dito. Ang energy mo din is may isang bagay sa buhay mo, sa iba sa inyo, may isang bagay sa buhay mo na inupisahan mo na kailangan mong tapusin. Parang andun yung sitwasyon na kahit nahihirapan ka na, kailangan mong tapusin ito. Ganyan. Parang pinufull mo lang yung sarili mo doon sa part na yun. Either sa trabaho mo, sa karelasyon mo, sa ano mang ginagawa mo, no, sa nakita ko dito. Kasi medyo magulo yung nakikita ko dito. Magulo yung isip mo eh. Parang may mga situation na may stuck ka raw. May mga sitwasyon na makakaramdam ka ng boring. May mga sitwasyon daw na magkakaroon ng dissatisfaction. Yan. Kasi may mga sitwasyon daw din na i-offer sa'yo sa universe, pero parang hindi mo ata mapapasin o rejected it. Ganyan. Kasi busy ka sa meron ka sa ngayon. May nakita ko nagpapadoktor, hindi ko alam why, or may rehabili ako nakikita. Sa ibang aspeto naman ng buhay mo, may recovery actually eh. May recovery siya, pero magulo lang yung isip mo. Kasi parang nandito ka sa sitwasyon mo na parang you are waiting for a sign to move or to do itong situation na to. To resolve itong situation na ganun. Para may hinihintay kang senyales. Parang nandun ka nga sa sitwasyon mo na parang yung iba is nagre-readjust sa isang situation sa buhay mo. Ganyan. Nagre-readjust ka dito. Arigato namaste, God bless.